Hi guys, today i-review ko sa inyo and i-share itong perfume from Vietnam, and this is rice milk from Kira. Ang cute nito guys, in-introduce sa akin to ng isang friend ko na mahilig din sa perfume. Thank you Lady Lynn for recommending this perfume kasi nga nauuso yung mga lactonic, milky perfumes, and naghahanap ako ng lactonic, milky na hindi super tamis. Although nagustuhan ko si Blanche Bette, kaso ang mahal ni Blanche Bette. So ipakita ko muna sa inyo yung box niya. So eto yung box. I hope nakikita ninyo. Ang cute niya. Pag open mo nung box, makikita mo tong parang lagayan ng inumin. Okay? Pag open mo sa kanya, wala na kasi. Andito na yung perfume sa akin eh. Nakalagay siya sa loob. So, ganun yung itsura or yung parang presentation nitong perfume. And this is only 50 ml. Wala yata silang 100 ml. I'm not sure. So, basahin ko muna yung notes ko guys, no? Sa initial na spray, this smells like, even dito, alam nyo yung pinagkulo ng kanin. Yung sabaw nung kanin pagka nagsasaing kayo. Yung pinapainom sa bata pagka may diarrhea. Alam niyo na. Or kung gusto ninyong patabain yung bata kasi syempre carbo siya, no? Pinapadede siya sa bata. Ganon yung amoy nito guys sa initial na spray. Ang warm and ang comforting niya guys. Sa mga nagsikata na lactonic or milky perfumes, ito yung hindi siya actually super tamis. Medyo madidismaya nga kayo sa umpisa kasi sa first few minutes, wala talaga kayong maaamoy na tamis sa kanya. As in, amoy pagka tumagal lang to tatamis kasi eventually lalabas na yung vanilla na note niya. I like it. Pero nung una parang nagdalawang isip pa ako sa kanya kasi gusto ko bang mag-amoy milkiness ng bigas lang yung maaamoy mo sa umpisa. May konting nuttiness din siya. Bagay to sa mga gusto ng minimalist, quiet, and clean na pabango. Pero gourmand siya guys kasi amoy siya. Amoy bigas. Amoy sabaw ng bigas. Personally, pag gourmand, ang una kong naiisip is matamis, chocolatey, yung mga ganon. Pero kasi anything na parang smells like food, pasok siya sa gourmand na category ng perfume. Pero kung first time ninyong gagamit ng gourmand na perfume and ayaw ninyo ng pagkain yung dating, maganda tong rice milk from Kira. So after mga 30 minutes, medyo tatamis na siya, gaya ng sinabi ko kanina, pero super minimal vanilla yung tamis niya after 30 minutes. Actually, yung tamis niya is parang slight na sagot gulaman na nahalo sa Yun yung magiging dating ng sweetness niya. May floral na notes din ito. So, think of ng jasmine rice. Okay? Ganun yung dating niya. Sabi nga ng iba, ang simple lang niya na pabango. And totoo naman, ang simple lang talaga niya na parang comforting na pabango. Pwede siyang pang everyday. Mas parang bagay siya pagka sa malamig na weather or naka-air-conditioned na room kasi nga ang warm niya. Parang pang teachers, pang mommy, siguro pwede na din sa mga healthcare professionals, lalo na kung gusto ninyo yung amoy nung rice milk or amoy Mas maganda matest nyo muna to guys, makakuha muna kayo ng sample. Or para dun sa mga ayaw ng super malakas na pabango or gusto ng gourmand na perfume pero hindi loud na klase ng gourmand na perfume, kagaya na sinabi ko kanina. Pag lumagpas pa ng 30 minutes or sabihin na natin pag tumagal pa siya ng tumagal sa skin mo, medyo mas tatamis pa siya. Dun sa initial na parang tamis niya, sabihin na natin. Pero hindi pa rin siya yung nakakaumay na tamis. Maganda siya guys, pero sabihin na nating super special ba niya? Hindi naman. Pero dahil nauuso kasi yung mga lactonic, rice milk, milky kind of perfumes, maganda siya, hindi siya nakakaumay. So kung gusto ninyong i-try itong rice milk from Kira, mag-DM lang kayo sa Instagram ko, ilalagay ko dito guys, para maka-order kayo kasi limited stocks lang yung darating na pwede nating i-share na bottles sa inyo. May iba pang perfumes itong brand ng Kira, may dalawa pa sila, yung matcha and yung coffee, and hopefully eventually magka-bottle din tayo and magawaan din natin ng review para ma-share ko sa inyo. So ayan na guys, na-try nyo na ba tong Kira from rice milk? Ano yung experience ninyo sa kanya? Mag-comment nga kayo below. Thank you for watching and see you again on my next video. Bye!